if you're not in the mood to laugh, then move on, diba? Parang ganun. Kaya ng pagka-fake news na kanilang idolo. Magandang araw mga kabisdak, mga artista nagkampihan na. Tore Kumahol, Nigmal, Bago po natin pag-usapan yan mga kabisdak, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito, Max Collins, sumali na rin po at kumampi kay Vice Ganda. Ito yung tunay na maganda, si Max Collins. Ayan. Si Vice Swangit dapat yan. Mga DDS, pinaratangan ni Tore at binira at tinawag ng mga fake news peddlers, pajulit-julit, Yan tayo kagagawa ninyong kapalpakan, didiis agad sinisisi ninyo. Grabe, ang tindi ho ng mga paratang ni Tore sa atin dito. Mga DDS, tayo daw ay nagpapakalat ng fake news. Kahit naman sila. Di ba si Auntie Claire fake news? Tsaka yung mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni NGWM. Pa-like, guys. Lang. Lagyan muna natin ito ng tatak, bisdak. Ito mga kababayan ko. Pag-unahin na po natin pag-usapan itong kumakalat rin, trending din po ito, pahayag ni Max Collins sa mga bashers ni Vice Ganda. Kasama na tayo dyan. Ang sabi niya, if you're not in the mood to laugh, then move on. Ang mahirap mag-move on na Miss Ganda no? Yung katabi mong swangit mas matindi po yung ginawang kabastusan kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pasensya na, hindi namin ito papalampasin. Kayo, kakampi kayo dyan sa kabayong iyan, malay natin, baka natulungan din siya, di ba? Ito. Pag-usapan po natin to mga kabisdak. Narito po ang naturang pahayag. Talagang hinanap ko po yung bidyong iyan kasi parang hindi ako makapaniwala na itong mga magandang dilag. Magandang dilag na ito ay maglabas ng pahayag, Para bang sinabi niya, tumigil na tayo daw, move on na. Kung wala ka sa mood na tumawa, mag-move on ka na lang daw. Gagi talaga na. Ito, hinggan natin. Vice is trending now because of the concert before, diba? Yes. What can you say about that? Doon sa nangyari? People take things so seriously sometimes. I think it's just fun to be light about things and, laugh. And, if you're not in the mood to laugh, then move on, diba? Parang ganon. Because I know that at the end of the day, we just want to make people happy as performers. Siguro behind... Okay, kung wala daw tayo sa mood, di tumawa, di mag-move on ka na lang. Yun na nga ang problema, Miss Ganda yung pagpapatawa ni Vice Ganda, below the belt na nga Kaya nagre-react kaming mga Duterte diehard supporters. Alam naman siguro po ninyo, Miss Ganda, na kaming mga DDS, mahal na mahal namin si Tatay Digong. Pero hindi po namin matatanggap itong sinabi mo, Miss Ganda, na if you are not in the mood to laugh, then move on. Ako hindi po ako sang-ayon dyan Unang-una, hindi po tayo dyan basta-basta maka-move on. Dahil minention mismo kami sa kanyang concert divas, mga DDS. Yung nangyari kasi kay Tatay Digong, hindi biro Yan ay sakripisyo, pang-aapi kay Tatay Diggs. Walang due process, Miss Ganda Yan ang masakit dyan Tapos, bigla-bigla na lang gagamitin yung nangyayari sa kanya ngayon ng isang komedyanteng si Vice Yokla.
tikbalang aswang. Kaya natural yung aming reaction. Ito ay reaction ng isang mga supporters, solid, Duterte diehard supporters, na hindi mo mapipigilan ito. At hindi mo po pwedeng sabihin lang ng ganun-ganun lang na mag-move on kami. May sugat po kami noong March 11, 2025 eh. Dumudugo po yung damdamin namin hanggang ngayon, hindi pa rin humihilom. Dahil nga si former President Duterte ay nandoon pa rin sa The Hague, Netherlands, nag-detained. At wala pong inisip ang gobyernong Marcos, walang paraan kung papaano papauwiin si Tatay Digong. Alam namin na hindi talaga yan pauwiin ni Bongbong kasi nga, kalaban man talaga yan. Tinuri ng kalaban ng mga Marcoses ang pamilyang Duterte. Yan ang tunay dyan. Yan ang totoo. Tapos ngayon, gagamitin mo yung kahinaan naming mga DDS. Mahirap po mag-move on, Miss Ganda eh. Sorry ha, hindi kami uuyon sa'yo, ma'am. Maganda ka sana, kaso nga lang, kulang yata sa brain. May beauty. Artista eh. Mukhang kulang sa brain. No? Ikaw siguro, kasi baka hinahangaan niya si Vice Ganda or meron silang proyekto kay Vice Ganda. Kaya, nasabi niya yon. O baka naramdaman din niya siguro na talagang pinutakti talaga ng mga bashers si Vice Ganda, trending hanggang ngayon, nakapagbigay siya ng ganyang opinion. No? At sana rin mag-isip ka rin, ma'am, na wag namang ganun-ganun lang, basta-basta na mag-move on lang kami. Pwede siguro makamove on, ma'am, kung meron ka ring advice kay Vice Ganda at punain mo rin kahit papaano dahil hindi po magandang ehemplo na yung isang influencer na below the belt ang kanyang ginagawang kabastusan. Siguro marunong naman tayo tumingin kung pambabastos na ba yung ginagawa ng inyong kaibigang si Vice Tikbalang Aswang or hindi, no? Kasi nakakatakot po yung ganito mga kabistak eh. Na kayong mga artista, sabi ko sana tayong mga artista. Na kayong mga artista ay hindi na po ninyo napupuna itong kabastusan ng naturang komedyante. Palagi po kayong napapanood sa telebisyon na kayo dapat yung pinakaunang magtama ng mali ng kabastusan ng isang artista, komedyante na kaibigan ho ninyo. Kasi kung hindi nyo po yan pupunain, parang tinotolerate po ninyo yung kanyang ginagawang hindi kaaya-aya para sa mata ng maraming Pilipino. Marami naman pong pamamaraan, ma'am, na pwede kang magpatawa na walang binabastos. Kagaya ni Tikla, mukha pa lang, natatawa ka na, di ba? Ganun sana, kayo rin mga artista, payuhan nyo rin yung kaibigan ho ninyo. Tuloy nga ho natin kaunti. Kasi nakakausap mo naman siya personally. How do you find her? She's so nice. She's so down to earth and humble. She loves the people around her sa Showtime. You can tell kasi lahat sila masaya doon. Kasi I've worked on sets before na, I've worked on sets before na parang kabado yung mga tao. So you know na kung sino man yung leader is not that friendly siguro, but iba sa Showtime, lahat mababait, and that really starts from the leader. Ayan o, lahat daw mababait sa Showtime. Ma'am, hindi ko nakitaan na mabait si Vice Ganda dyan eh. Ang nakita ko kay Vice Ganda ay impaktong tikbalang eh. Damon yung tikbalang eh. Yun ang nakikita namin eh. Wala pong mabait na tao na kayang mambastos ng isang senior citizen. Wala pong ganung mabait. Siguro sa paningin niya mabait kasi hindi po siya nababastusan doon sa ginawa ni Vice Ganda. Pero bastos po talaga yun, ma'am. Hindi po yun
pwedeng itolerate naming mga DDS, lalo na po kami ang tinatamaan, special mention po kami. Kayo, ligtas kayo, pinklawan. Yun ang nakakainis dahil maganda sana itong mga artistang ito, pero hindi nila nakita yung pangit na ugali ni Pitrang Caballo. Ako sa akin, siyempre, nasa Echo Time siya. Magkunwari siya. Kasi ang demonyo talaga, magkukunwari talaga yan, no? Alangan naman na hindi siya magiging mabait dyan. Mapupuno siya, nakakatutok yung mga kamera. Hindi pala mabait, bait-baitan, no? Kung ikaw mabait ka, totoong malinis ang inyong budhi, dapat noon pa lang nag-apology ka. Dahil pinutaktik ka na ng mga DDS, mga bashers. Hindi mag-apologize ka, sasabihin mo, ay sorry po, yun ang mabait, may kusa. Hindi, masaya pa nga. Tingnan mo, masaya pa nga daw sila. Oh. So, doon sa pagbabalik niya, uli kanina, nagpahinga siya for a while. Yes. Oh, super, kasi iba yung energy pag nandun siya. It's iba yung tawa ng mga tao. Iba yung, siya talaga yung, siya yung reyna ng Showtime. So, pag wala siya doon, it's not complete. Dapat no bashing, dapat everyone tries to lift each other up kasi ang hirap na nga ng buhay tapos mag-aaway-away pa. Yun na nga, ma'am, ang hirap na nga ng buhay. Nambabastos pa. Gusto ko yung sabi sa mo, ma'am, no bashing, no? Oh, ang hirap na nga ng buhay, mag-away-away pa. Artista ka man, kung artista man ang tinutukoy niya dito, or hindi artista, tayo, di sana napagsabihan siguro niya si Vice Ganda. Ganun na lang siguro. Kasi ang hirap naman, kung ang mga bashers na lang yung patamaan niya ng mag-move on, pero yung ugali pa rin ni Vice Ganda, wala kang makitaan na pinagsisihan niya. Yung ginawa niyang kabastusan kay Tatay Digong, talagang hindi kami makapag-move on at magpapatuloy kami sa pagbabasa naturang Pitrang Caballo, tikbalang aswang na ito hanggat hindi po ito yuyuko at hindi niya maramdaman na mali yung kanyang ginagawa. Ako sa akin, makakatulong sana itong mga artista ba kasi sila naman yung malapit kay Vice Ganda. Yung tipong, kung tunay kang kaibigan ba, kailangan punahin mo yung mali na ginawa ng kaibigan mo. Hindi mo po pwedeng itolerate mo ito kasi alam naman talaga natin mali. At hindi naman talaga pwede at hindi maganda yung bastusin mo yung senior citizen. Kahit sinong tanungin mo. Sasabihin mo na lang, ay okay lang yan, ay gago na talagang ugali ng Pilipino. No? Anyway, si Max Coolins, siyempre, kaibigan ni Vice Ganda, natural. Kakampi siya kay Vice Ganda. Kaya nga lang, sabi ko nga sa inyo, kung tunay kang kaibigan, dapat iparamdam mo rin na meron siyang pagkakamali. Hindi yung kagaya ni Ogie Alcacid, natuwa pang mga bugok, no? Pinuri pa si Vice Ganda. Kagaya ni Bam Aquino, mag-asawang Aquino, pinuri pa si Vice Ganda. Wala. Nasaan yung tinatawag natin na good manners and right conduct? Sa bagay, wala na ho ngayon. Sa panahon ng Marcos admin, wala na ngayon magandang pag-uugali. Basta kanila, puot na lang ang nasa puso nila sa mga Duterte. Pero hanggang saan ang inyong galit sa mga Duterte? Malapit na maging presidente si Vice President Inday Sara Duterte. Iiyak na naman kayo. Ayan lang naman po ang payag ni Max Coolins. Talagang kumampi po siya kay Vice Ganda, siguro. Artista kasi yan, kakampihan talaga nila. Pero, hindi rin po pwedeng pigilan din tayo. Sabi nga po ni Atty. Raul Ambino, meron din tayong freedom of expression at freedom of speech. Kung yan ang mga sentimiento nila, iba rin yung sentimiento natin. So, merong anti, merong pro. O sana, wag po silang magbalat sibuyas din. Tayo po'y sumasagot sa kanila. Karapatan din namin ho yun Lalo na yung sasabihin mo na mag-move on. Paano po kami makapag-move on yung mismong bastos na Pitrang Caballo na ito, hindi man lang nakitaan ng pagsisisi. Bilat-bilat pa ni man. Yawar siya.
Okay, yan lang naman po mga kabisdak at pag-usapan din po natin. Tayo na naman, mga sinisisi naman mga DDS. Grabe itong si Tory, no? Hindi ko po maintindihan yung naturang PNP Chief Tory. Lagi na lang ang mga DDS ang sinisisi. May mga fake news, tayo na lang ang sinisisi. Yung kapalpakan, tayo na lang yung tinuturo nila, no? First time in the history na merong isang PNP Chief na sinisisi ang mga bashers ng Pangulo. No? Sinisisi ang mga kritiko ng Pangulo. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, walang PNP chief na ganun. Na binabantayan yung mga nandyan sa social media, mga vloggers, wala eh. Basta nagtrabaho lang sila. Tukhang na lang ng tukhang si Bato. Wala na. Tangina, may napakinggan ba kayo kay Bato na binabanatan yung mga dilawan that time? Wala eh, as in. Hinahayaan lang yung social media. Eh kung hindi totoo yung mga nakapost, eh, hindi magtrabaho kayo ng maayos. Ang problema eh. Binibira kami, mga DDS, binibira tayo para mapagtakpan ang kanilang kabulastugan at kapalpakan at siya ang tunay. Palpak naman talaga. Yung 5 minutes response mo nga, brand out pa nga eh. Nandun ba si BBM doon, di ba? Napaya ka sa amo mo eh. Talagang palpak. Huwag mong isipin, Tory, na pag merong mga kumakalat sa social media, ay kami agad ang sisihin mo. Mga DDS vloggers agad. Yun yung punto niya eh. Ito, pakinggan po natin mga kabistak. Palike nga ho, guys. Proud pa sila. Di ba? Wala na yata makuha ang lehitimong issue. Itong mga kritik. Teka lang. Medyo malakas. Nalang natin ng konti. Ulit. Proud pa sila. Di ba? Wala na yata makuha ang lehitimong issue. Itong mga kritiko ng ating gobyerno. Lahat mga kritiko ng presidente, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Kritiko ng PNP, gagawa na lang ng kwento. Pinapakita na may mga... Teka lang, tingnan mo wala na daw lehitimong issue na ibabato ang mga kritiko ng Pangulo. Alam mo yung peace and order, yung paglaganap ng krimen, that's a very serious issue na kailangan matugunan ni Tory. Dahil ang mga Pilipino talagang big deal pa rin sa kanila. During Duterte admin, lagi pa rin sinasabi na ligtas ang mga Pilipino sa panahon ni Duterte. Hindi yan issue lamang na parang sabihin mo, itsapwera mo lang, no. That's a very important matter. Mahalagang bagay po yan na dapat ay pag-usapan ng taong bayan. Ligtas ba talaga ang Pilipino, Tore? Yan ang tanong dyan, Tuloy, kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Sige nga. Talagang may na-aksidente dyan. May na-aksidente dyan, panoorin natin. Tayo sinisi dyan, Nagturo. Tapos, Bisaya ang pagkalagay. Ginagawang Bisaya para kunwari, Pilipino. Ang problema, nasa Indonesia yan. Sabi niya, nilalagyan ng Bisaya para kunwaring Pilipino. O, sige nga. Sa Indonesia daw yan, sabi niya. Sige nga. Adin yung mga media. Indonesia yan. So, cyber patrolling, Indonesia, kasi nakuha natin dyan ang plate number. Ang plate number, Indonesian plate. Wala na talagang, walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuha niyan. Ang nag-post niyan. Ang nalagay ng caption ng Bisaya, wala na iba dyan, kundi DDS vlogger. Mga waibuot, mga tayo palang, which is totoo naman. It is an outrage. Diba? Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Pinapalabas sila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang sense, wala nang orderliness, wala nang peace and order sa atin na parang sino-sino at kung ano-anong ginagawa.
Hindi po nangyari sa atin yan. Siguro naman, wala pang Pilipino. Wala sana Pilipinong ganyan, ha? Hopefully, pwedeng gawin ng Pilipino yan, pero hindi pa ginagawa ng Pilipino at wala pa tayo recorded na ganyan. Okay? Pangalawa, eto, natuklasan ng ating kapulisan mula sa ACG sa isang viral video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang... Teka lang ha, yung unang video pinakita niya, binanggit niya kasi dyan yung vlogger di umano, Richie Vlogs, sabi niya Richie Vlogs. Hinanap ko po yan mga kabisdak, kasi sabi niyang vlogger, at sabi ni Tory, pinapalabas daw na dito sa Pilipinas nangyayari yun. Yung may pangaharang na mga upuan doon. Wala ngang ganun na Tory. Walang binanggit yung naturang nagpost. At hindi vlogger yun, ni Maltala. Nitisin lang talaga siya. Ano lang talaga siya? I think, siguro, DDS, pero hindi siya vlogger. At wala ang masama sa kanyang post. Ngayon, ang problema dito kay Tory, matindi yung paratang. Agad na gumawa ng kwento. Siya yung fake news dito, guys. Tingnan mo, ha. Richie Vlogs po yun, hindi po siya vlogger. Hinanap ko po yan. Oh, ito yung post niya yan, oh. Ayan, ha. Yan lang naman po yung post niya. Mga walang hiya. Yun yung caption niya, ha? Mga walang hiya. Tapos yung video, may nakalagay na mga way buot. Mga tay palang mong tulo. Mga tay palang mong tulo. Parang mga tay, basta, manggorgor, kayong tatlo, mga walang isip daw. Yun yung ano dyan, yung post niya. Mga walang hiya. Ayan. Ngayon po, tingnan nyo ha, ano po yung mali dyan sa post? May sinabi ba itong netizen na ito na, uy, dito nangyayari sa Pilipinas. Uy, ang pangit na nangyayari sa ating bansa. Merong ganitong klaseng insidente. Wala man siyang nilagay na caption dyan na ang gulo na talaga sa Pilipinas. Mga siraulo naglipana na. As in, wala. Anong nilagay niya dyan? Mga walang hiya. Oh. Minsan, wala kang makitang caption dyan na dito sa Pilipinas yan, sinasabi ni Tory. Walang sinisisi sa dyan. Na, walang kwenta talaga Marcos admin. Ang gulo dito, wala. Mga way buot, mga tay palang mong tulo. O ibig sabihin pala, pag naglagay ka dyan ng caption, sinasabi niya na dito sa Pilipinas, kung nilagay lang niya ng caption dyan, na Bisaya para maintindihan ng mga viewers niya, anong problema dun? Hindi naman Indonesian yung audience niya. Mga Bisaya naman. Natural, ang caption niya, Bisaya. At wala siyang sinabi dyan na dito nangyayari sa Pilipinas. Ang problema to si Tory, ina-assume niya na yung post ng naturang netizen, hindi yan vlogger. Man talaga iba kasi yung vlogger tayo. No. Yung post na pinost ng netizen, inassume niya na dito sa Pilipinas. Walang inassume. Itong nagpost na ito, na dito sa Pilipinas, wala siyang sinabi na yun. Bakit mo sasabihin na, ito, naninira mga DDS, para sabihin walang peace and order? Totoo na naman talaga, walang peace and order. Pero ito sa post na ito, maliwanag po. Wala po siyang sinabi na dito yan sa Pilipinas. Walang caption. In-upload lang po yung video, tapos nilagyan ng Bisaya term. Yun, tapos na. Anong problema doon? Ang problema dyan, si Tory. Nag-viral kasi to. I think mga almost 700,000 views yan. Pero walang masama dyan sa post niya. Bakit ikaw? Bawal ba tayo mag-post ng nangyayari sa ibang bansa? Hindi bawal yan. Basta wag mo lang lagyan na dito nangyayari sa ating bansa. Wag mo lang lagyan, wag mo lang isisi yung naturang video sa Marcos admin. Kasi hindi naman talaga yan nangyayari. Yan ang tunay dyan, Tory. O ngayon, sinong fake news? Siya. Yan nga tuloy, oh. Ang isang tao na tanggal sa sakin. O yan.
At tinaga. Ang nag-load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Nare-upload. Nare-upload. Tinignan ko po yun, yung Kerwin Salvador de la Cruz. Hindi ko na nakita yung post na yon. So, hindi ko na makomentuhan kung didiis ba yan or hindi. Kasi tinutukoy niya didiis daw. So, wala akong mahanap dun eh. Para at least man lang may pagtanggol natin yung ating mga sarili dahil didiis daw eh. Yun yung puntarya niya, tayo binibira. Ituloy oh. At yan ay nangyari sa Vietnam. Vietnam. Vietnam daw. Hindi natin alam. So, natin. Gawa-gawa rin. Tapos sasabihin nila eh, police at pagkatapos eh. Kung sana si tatay daw nila eh, walang ganyan. Yan ang mga comment. Eh, time nga ni tatay nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth eh. O, di ba? Inarmalite sa gitna ng Commonwealth? Di ba pulis ka din doon? Di ba pulis doon sa Quezon City? That time, panahon ni Tatay Digong, kaya tinapon nga yan eh. Ano yan, bulastog yan eh. Inarmalite? Anong inarmalite doon? Baka yung naglalabanan yung mga yung mga enforcer, yung parang misencounter, nagbabarilan sa gitna ng Commonwealth. At galit talaga kay Tatay Digong, magtago ka na lang pag naging presidente si Inday Sara, awards ka. Tuloy. Proud pa sila. Di ba? Wala talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ng mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi naman totoo. Anong hindi totoo? Sinungaling ka. Siyempre proud talaga kami sa panahon ni Tatay Digong. Takot ang mga kriminal gumawa ng krimen kasi matutukhang. Takot ang mga kriminal palagala-gala. Eh dito hindi eh. Baliktad eh. Mga ordinaryong Pilipino yung takot. Yung mga kriminal hayahay ang buhay. Mga durugista. Tanggapin nyo po yan, Tore. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Sige, kasuhan nyo. Pangatlo, may isang viral video din. Pagbubugbog sa isang estudyante. Ito sa isang estudyante. Na pinalalabas Pilipinas na naman. Bullying. Indonesia daw yun eh. Hinahanap ko, wala naman pinanggit. Ito ng 17,000 views at 85, napakaraming reaksyon. Tapos sa mga trolls naman, walang tigil sa kapupula ng ating gobyerno. 17,000 views, pinansin talaga. Wawa naman. Gagit to si Tore, wala nang magawa sa pagka-PNP chip. Mamumuna na lang sa social media. Pucha, kung hindi yan totoo, di sana gumawa na lang kayo. Trabaho ninyo, gawin nyo na lang. Ayusin nyo eh. Indonesian daw. Hanapin ko sana kung sino nagbus. Hindi ko mahanap. Kasi tayo sinisisi. Generalize niya eh. Sige nga, tuloy oh. Mahina ang pulis, hindi gumagalaw ang DepEd. Kung ano-anong mga pinagsasabi. Eh, ang problema, Indonesia. Again. Indonesia na naman daw. Tingnan nyo, may mga markings. So, ang mga markings na yan, tinignan natin sa mga t-shirt ng mga markings, eh, wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga DDS trolls na yan, na wala nang wala nang maibatong issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka-fake news ng kanilang idolo. Diretsuhin na natin. Yabang ng bugok na to na. Fake news ang kanilang idolo. Si Tatay Digong, fake news. Si Inday Sara, fake news. Tanggapin nyo ho na totoo lahat ng mga nangyayaring iyan sa ating bansa. Kung hindi man totoo yung mga video na sinasabi mong Indonesian, galing yun Vietnam, pero mas may malala pa po na nangyayari sa ating bayan. Bigyan kita ng halimbawa, General Turi. Yung sinasabi mo sa eskwelahan na mayroong bully na nagbugbugan, hindi mo ba alam na mas malala pa yung nangyayari sa ating bansa sa eskwelahan? Baka nakalimutan mo to.
Ito po yung tunay o Tori, oh. Doon nga lang sa pinalabas, nagbugbugan lang. Pero ito, oh. Yan, oh. 2 estudyante critical. Dahil sa pamamaril sa classroom sa Nueva Ecija. Paano yan? Yung pinakita niyang video na sinasabing Indonesian, mas malala pa ho yan eh. Kaysa yung sinasabi ni Tori, buli-buli. Ito, estudyante. At ang kasawiang palad mga kabisdak, pumanaw na. Yung 2 estudyante na yan. I think mag-shoota yata dati sila. O sinong sisihin yan? Alangan naman kami na naman. Mas malala pa nga. Yung pinapakita ni Tori. Hindi umano'y pambubuli sa eskwelahan. Pero ito, barilan. My God. Aminin nyo na talagang ang Pilipinas, sikat na yung mga kriminal kagaya niyan. To Japanese national shot dead in Manila. Nabubuisit na nga yung mga Haponis sa atin dahil pakiramdam nila hindi ligtas ang ating bansa. Ang gawin na lang ko siguro ninyo, Tori, ipakita nyo na hindi totoo yung mga kumakalat sa social media. Bantayan nyo yung kalye. Kailangan may police visibility. Sa totoo lang eh. Mayroong checkpoint, walang pulis. Sus ko Ginoo. Totoo naman ah. May nakalagay karatula, checkpoint, pero wala palang pulis, mga tulog. Sa gabi, mag-iikot ka, wala kang makikitang pulis ha. Hindi mo alam saan po nagtatago yan. Yan po ang katotohanan. Huwag nyo naman po isisi sa aming mga Duterte diehard supporters ang kapalpakan ninyo. Magtrabaho na lang po kayo, PNP Chief Tori. Total, ikaw man ang PNP Chief. Gawin mo na lang ligtas ang kalsada at mga kalye. Ipakita mo na lang ng walang krimen na nangyayari sa bansang ito. Mas okay po siguro yon. Pero yung panaysisi ka sa amin, sasabihin nyo kami fake news peddlers, baka walang kwenta naman na pagka-PNP Chief kung ganun. Anyway mga kabisdak, yan po ang ating pinag-uusapan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. God first. Maraming salamat po.